A. Maing buntag. Kamusta? Kamusta mo? Unsa? Are you patay? Na, patay ba daw mo? Are you patay? Let's try that again. Kamusta mo? Oh, no. That was terrible. Let's try it over here. Dire daw, sulayan dire. Is God good? Maayo ba ang Ginoo? Okay, that was okay. Let's just try it over Dire, here okay. now. Dire, sulayan na to dire. Is God good? Maayo ba ang Ginoo? Oh, you see? You see that? Do you see the difference? Makita ninyo kalainan? Okay, all together. Sige, dungan ta. Maayo kayo ang Ginoo! Amen! Praise the Lord. It's great to be in the house of God. It's great to be Amen. back here today. Amen. Nalipay mi, maayo kayo igsoon nga naata sulod sa panimalay sa Ginoo ug nalipay kayo mi nga naami diri nga nakabalik. Amen. Amen. It's a privilege and honor to come and serve you today. Amen. Usa ka pribilehiyo ug dungog alang kanamo igsoon nga makaanhi ug moalagad kaninyo karong adlaw. And you too, Amen. hiding behind the speaker. Yeah. Thank you. Amen. Praise the Lord. Okay, so I have a teaching today. So doon na siya We pagtulunan have her karon. hand them out to you all. Sige, so si Jade na siya ipasa ninyo ang mga papel. Ha? I got 40 copies, so I think I got enough. So 40 na kakopya. So Let me yan, have one iyon for na. Pastor, because he's We're hiding. gonna have a test. We're gonna have a test. Yeah, we're gonna have a test. Mag-test daw, mag-test. It's in English and Cebuano, so you can read it. So para mabasa Okay. sa tanan, kay gihubad na siya nga sa Cebuano, gikan sa English. Praise the Lord. Amen. How are you all doing now? Kumusta ang tanan? Init kaayo? Ha, init? Igang? Igang kaayo? Igang ba? Woo! Igang kayo? Ooh, that's because the presence of the Lord is here. Amen. The fire of God is here. Amen. Amen. Ang presensya ug ang kalayo sa Ginoo niya karon. Amen? Amen. Yeah, praise the Lord. Just waiting for everyone to get a copy. Sige, ulaton lang sa natong ang tanan makadawat og kopya. I want to share the heart of the Lord today with you. Gusto niya nga ipaambit kaninyo ang kasing-kasing sa Ginoo. I believe Igsoon that the overall condition of the body of Christ today around the world, we're in a very poor condition. Nagatuo siya igsoon nga ang kinatibuk-an nga kondisyon or ang kahimsog sa panglawas, pisikal o spiritual nga panglawas sa lawas si Kristo karon, kaya naa gayud sa pinakaalaot na kondisyon, pinakamakaluluoy nga kondisyon. So in other words, Igsoon, what I'm saying is we're falling far short of what God's plan is for the body of Christ. So ang iyang ginapasabot nga kung asa ta karon layo ra gyud kaayo ta sa kung unsa unta ang kabubuton sa Ginoo para sa lawas ni Kristo. So the reason I believe that we're falling short, the number one reason I believe we fall short is because we don't really have an intimate relationship with Ginoo. Ang numero uno igsoon nga rason ngano nga layo kaayo ta sa kung unsa ang gitakda nga sumbanan or gitakda unta nga plano sa Ginoo para nato sa tuang kaugalingong kinabuhi tungod kay wala tay suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. See, if you read John 17:3, Kung imong basahon ang Juan 17:3, it says that this is eternal life, to know the Father and to know the Son. no? So ningon diha sa Juan 17:3 nga mao kini ang kinabuhing dayon, mao ang pag-ila sa Amahan ug ang pag-ila sa Anak. And so the question is, do you know Him? No, kaya so karon ang pangutana igsoon, nakaila ba ka sa iya? Do you know the Lord? Do you have a relationship with Him? No, nakaila ba ka? Naa ba kay relasyon nga suod uban ang Ginoo? Suod ba ang imo ang pag-ila sa iya?
And many of us, we don't know Him very well. We know a lot about Him, but we don't know Him. No, so daghan ka nato igsuon kay wala dili gyud kaayo ing ana ka maayo ang ato ang pag-ila sa Ginoo. Meaning dili gyud kaayo ing ana ka suod ang ato ang pag-ila sa Ginoo. Daghan tang nahibaluan mahitungod kaniya apan wala pa gyud ta suod og lalom nga nakaila sa Ginoo. And Iksaon, because we don't know Him very well, we don't know our purpose as a Christian. So mao nang tungod kay dili gyud suod og lalom ang ato ang pag-ila sa iya, kita isip nga Kristohanon wala pud ta nakabalo unsa day ang ato ang tumong isip nga Kristohanon. And Iksaon, when I talk about we, I mean all of us, including me. No, so kung maghisgot gani siya nga kita nagpasabot na nga apil mi. Okay, I'm not coming from a place of I have it all together and I'm mature and I know the Lord so well and you don't know Him at all. Oh. No, so sa iyang pagwali igsoon kay dili gikan sa usa ka kasing-kasing kanang naa na nako tanan, mas hamtong ko kaysa ninyo, nakabalo nako sa tanan og kanang naa na nako ang tanan. Dili ingana ang iyang kasing-kasing igsoon. Well, I'm saying we all fall short of the glory of God. Apan ang iyang ginapasabot nga kitang tanan nakabsan ug nahilayo sa himaya sa Ginoo. And Ikson, what I'm bringing you today, it's not condemnation, it's an awareness of what is the will of God for the body of Christ. So ang iyang iwali karon igsoon or ang iyang dalon karon kay dili alang sa pagkondenar o paglaglag apan para masabta nato ug masayod ta nga makaamgo ta nga wala di ay ta sa hingpit nga pagkahamtong nga kondisyon sa lawas ni Kristo. What is the will? Do you know the will of God? Do you know what God created you for and what His will for you is? No, so unsa di ay ang kabubuton sa Ginoo igsoon? Nakabalo ba ka personal sa imo ang kaugalingong kinabuhi? Kabalo ba ka unsa ang hingpit nga kabubuton sa Ginoo sa imo ang kinabuhi? Kabalo ba ka unsay tumong ni Lord sa imo pagkakristohanon sa imo a personal pa lang? Do you understand, Iksoon? Nasabtan ba nato igsoon? So God He has a great plan for each one of you. Before you were even born, Iksoon, before the earth was even created, there was a scroll written with your name on it. Amen. No, naiplano og kabubuton og tuyo ang Ginoo igsoon sa matag usa sa imoa. Sa atoa, sa wala pa ta nahimugso nining kalibutana, naa na daay basahon nga gisulat nga gitakda nga nakasulat na daan ang imo ang ngalan nga mahitungod sa imo ang kinabuhi. And Ikson, on this scroll, the Lord wrote before the foundation of the world His plan and His purpose, His mandate for each one of you in detail. Ug niini nga basahon igsuon nga gisulat sa Ginoo mahitungod sa imoa nga gitakda na gipili ng daan nga kung unsa ang plano na dito nakasulat kung unsa di ay ang sugo, ang mandato, ang plano sa Ginoo yang kabubuton sa diha nga ipadala ka diri sa kalibutan. And Ikson, you were created for more than just to go to church and fill up a sabangko. Amen. No, gibuhat ka sa Ginoo igsoon nga labaw pa di ay ka, ang pagbuhat sa Ginoo sa imuan, sobra pa di ay lapas pa sa pangunahuna nato nga giluwas ko kay para lang ang musimba, mulingkod madomingo og naakoy lingkuran nga ako ray maglingkod ana nga diri ko ani mulingkod. And I'm talking about every one of us. I don't care how old you are. I don't care how young you are. God has a plan for your life and it begins the moment that you're born. Amen. No, so bisan pila pa or unsa pa atong edad igsoon mabatan-on man ta apil mga matigulang man ta maidaran man ta naay plano ang Ginoo ug kana nga plano magsugod siya sa diha nga ikaw nahimugso. So a lot of us, we think that all we have to do, this is the plan of God. I'm a Christian. I just come to church once a week. And I listen to a mensaje and we spend some time in worship and I only came for Pani Utu anyway, for the Lichan Manok. And at Thanksgiving, I come for the Lichan Baboy. No, so
daghang mga Kristohanon ang nagtuo nga bang ang pagkaniluwas or ang ilang pagka-Kristohanon ang tumong ba ang rason nga nung nahimo kong Kristohanon kay para musimba ko madomingo dayon kanang pag moingon ang worship leader isa ang kamot mo isa po ko sa kamot mulingkod og lingkuranan tapos maminaw og mensahe dayon daghang mga Kristohanon nagtuo nga ang ilang purpose nga nung Kristohanon sila kay ang libre nga paniud to no ang libre nga paniud to sa simbahan or kung na Thanksgiving ang tumong sa Kristohanon kay ang lechon Baboy. baboy. Because only in Thanksgiving we have lechon baboy. Di ba? Kaya pag mag-Thanksgiving, naagyo na lechon baboy. See? So in Thanksgiving, nano man, why is the church full at Thanksgiving and half the people in the church on Thanksgiving, they don't come any other time. They only come on Thanksgiving. Nano man. Di ba? Ang anong, dili ka matingala, so, di ka mangangha, nga inig mag-Thanksgiving, kay magkadipo-dipo ta. Ang simbahan magkadipo-dipo og panghulam og lingkuranan. Kay managhan kalit ang ato ang membro. Pero, pag abot na gani og regular or normal nga Domingo, katunga sa simbahan, halos dili mo simba. Now, Mary Lou, I didn't give that to you just so you can use it for a fan. So I'm convinced that that many people come to Thanksgiving just for the lechon baboy. So, kumbinsido sa igsoon, nga daghan yung mga tao nga moadtog Thanksgiving, kay, dili para musimba, o dili gani para manghatag og pagpasalamat, kundi para lang gyud nga mukaon sa lechon baboy. But Ixon, God has an amazing, He has an absolutely amazing plan for your life. Amen. Ixon. Hallelujah. No, apan igsoon ang Ginoo nindot kaayo siya og plano para sa imo ang kinabuhi. He wants to use you to represent who He truly is, Ixon. Amen. No, gusto sa Ginoo nga gamiton ka igsoon aron nga imo siyang irepresentar sa iya gayong pagkasiya. Gusto ni Lord nga mahimo kang representante niya. And Ixon, who Jesus Christ truly is, He's not flesh and blood. He is supernatural. Amen. No, so, gusto sa Ginoo nga mahimo kang representante ni Kristo sa iyang tinuod nga pagkasiya nga dili unod ug dugo apan supernatural, labaw sa kinaiyahan. And Jesus carries the resurrection power of God in Himself, and He gave that resurrection power to each one of you. Amen. Ug sa samang pamaagi igsoon nga si Jesus nagbitbit sa gahom sa pagkabanhaw didto sa iyang kaugalingon, gihatag usab ni Jesus kana nga gahom sa pagkabanhaw diha sulod sa imua. Amen. So Ixon, in order to truly represent who our God is, how big our God is, it's through supernatural power of the Holy Ghost. Amen. Busa aron nga marepresentar nato ang pagka-supernatural sa atong Ginoong Hesukristo, nagkinahanglan gyud pud siya og supernatural nga gahom sa balaang espiritu. Okay, so everybody turn to Matthew chapter 10, verse 1. Somebody read that out of your Basayan Bible. Sige, kitang tanan, palihog pakli sa inyo ang Biblia, Mateo 10:1. Palihog gani og basa diha sa inyong kuan, Bisaya nga Biblia. Mateo 10:1. You want to read that? You want to read it? Sorry. Oy, be healed in Jesus' name. Sorry. Agay. In Matthew 10, verse 1, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Amen. Oh, you see that? So nakita Do niyo we have any disciples here? Nabay mga tinunan dire? Nabay mga disciples si Jesus dire? Amen. You know, I shared this verse with Christians and they say, that's not talking about me, that's talking about those 12 back then. Oh. No, so nami mga giwali ni niya sa uban nga mga tao ug daghan ang muangkon nga ay dili man na maaplikar sa atoa kay sa dusira na wala koy labot ana. Wala daw tay labot ana. So, Ixon, even today, if we're disciples of Jesus Christ, we have been given the baptism of the Holy Spirit. We too have been given the authority to drive out demons
and to heal every disease and sickness. Amen. Do you believe that, No, so Igsoon? matuuhan man na nimo igsoon. Nga kung ikaw gitawag sa Ginoo nga mahimong tinun-an, kung tinun-an ka, gitagaan po ka ni Jesus sa bautismo sa balaang espiritu, aron nga makabaton ta og awtoridad sa pagpalayas og mga hugaw nga mga espiritu ug aron sa pag-ayos sa tanang mga nagmasakiton. Matuuhan ba na nimo igsoon? How many of you would like to be used in supernatural power of God? Mapila ninyo diri igsoon nga ganahan mo nga gamiton mo sa Ginoo sa labaw Amen. sa kinaiyahan nga gahom. Amen. Amen? Praise the Lord. Okay, let's turn to verse 8, Palihu. Sige, diretso ta diha sa bersikulo 8. What does that say? Unsa may gingon diha? Ana, Heal the sick, ayuha mga masakiton, raise the dead, manhaw ng mga patay, cleanse those who have leprosy, hinlui ang mga gipangsangla. today cancer, So kung sa ato ang panahon karon kay cancer, drive out demons. palayasa ang mga demonyo, Freely you have received, freely give. no, libre ka nga nakadawat, libre usab ikaw nga manghatag. Have you received anything good from the Lord? Na ba kay nadawat nga maayo gikan sa Ginoo igsoon? Diba? Amen. Is God good? Maayo ba ang Ginoo? Diba? So, Amen. freely God, He's given us our Savior, our Messiah, Jesus Christ, and He didn't stop there. He gave us the Holy Ghost. He's going to teach us all things. The Holy Ghost is our Amen. helper, our Amen. intercessor, our standby. No, so, ang atong Ginoo igsoon, wala lang taniya gihatagan sa ato ang manluluwas, sa atong Mesiyas, nga mao si Ginoong Hesukristo, gihatagan usab taniya sa balaang espiritu, nga mao ang atong magtutudlo, ang atong magtatabang, mao ang atong maghuhupay, mao ang magtudlo nato sa tanang mga butang, ang magtudlo nato unsaon pag-ampo, ang kanunay, ang atong higala nga kanunay nga naa. Amen? Amen? And the Lord said that you can do what I do. Amen. Ug ang Ginoo mismo ang nag-ingon igsoon nga mahimo nimo, mahimo nato kung unsa ang iyang gihimo. Okay. John 14:12. Juan 14:12. What does that say? Masay gingon diha. If anyone, I tell you, whoever, in some of your Bibles it will say, if anyone, No, so sa uban nga hubad, kaya nag-ingon na siya nga si bisan kinsa. So pareha ra gyapon lahi lang nga word sa English, whoever. if anyone or whoever believes in me, he will do the works that I've been doing. Amen. No, si bisan kinsa ang mutuo kang Jesus magabuhat usab siya sa mga buhat nga akong gibuhat. And they will do even greater things than these because I go to my amahan. Amen. Ug sila makabuhat labaw pagani ni ining mga butanga tungod kay ako moadto man sa akong amahan. Do you understand sasundalo? Nasabtan nimo sundalo? See, the Bible says that you are sasundalo. Amen. You are in the army of God. You are a Amen. soldier in the army of God. Amen. No, ang Biblia nagatudlo kanato igsoon nga ikaw anaa ka sa kasundaluhan sa Dios. Buot pasabot, sundalo ka ni Kristo. Amen. So the Bible is full of promises like this, talking about the church, talking about disciples, talking about followers of Christ and Christians. What is the will of God? You can do what Jesus do. He said so. Amen. No, so ang Biblia klaro kayo igsoon nga nagahatag niini nga mga klase nga mga saad nga nagapasabot nga mao ni ang kabubuton sa Ginoo para sa imo ang kinabuhi. Nga gusto ni Lord, gusto din ni Jesus, nga kung unsa to iya magipangbuhat samtang naa siya diri sa kalibutan, buhaton ug mabuhat pud nato samtang naata diri sa kalibutan. Kay siya man mismo ang nagingon, siya Okay, Jesus ang nagingon. So understand, Ixon, what I'm saying when I say the church falls short of the purpose and plan of God. What I mean is very few of us believe this or operating in that power. So, sabta igsoon nga sa diha nga mag-ingon bitaw siya nga ang simbahan, ang kinatibukan nga lawas ni Kristo kay layo ra gyud kaayo sa tinuod nga itsura, kung sa dapat ang itsura Okay. sa lawas ni Kristo,
Ang iyang pasabot kay gamay lang gyud kaayo nga porsyento sa sulod sa simbahan ang nagatuo or nagapamuhat ug nagalakaw niining mga bersikuloha. Do you know that at 8 years old, 6 years old, you can operate in the anointing of the Holy Ghost? Amen. Kabalo pa mo igsoon nga bisan ang mga 6 anyos, 8 anyos kay pwede gihapon nga gamiton sa Ginoo nga magapamuhat sa gahom sa balaang espiritu. But it's all what many of us think. No. Pero I'm not a pastor. no? Daghan ka nato ang magatuo nga ay dili lang ko ana mo buhat, dili lang ko mangampo, dili ko magkabig og kalag, dili ko magpalayas og mga demonyo, di ko mang-rebuke kay di man ko pastor. We say, "Oh, I'm not this, I'm not that." No, so kita mo Diba? nagaingon ba nga, ay dili man ko ingana, dili ko ingana, wala ko gitawag diha, dili ka na mo akong tawag. You ever think like that? Dapat tayo mga ingana nga mga pangunahuna. Oh no, I can't tell people about Jesus. I'm not called to be a pastor. No, so moingon ta nga ay dili ko mag-evangelize, dili ko mag-share sa word ni Lord kay dili man ko pastor. Hello, anybody home? Hello? But my Bible says, if anyone will steadfastly believe in me, Jesus Christ, they will do what I do, Amen. and greater works than these, because I go to my Father. Amen. Apan ang Biblia nagatudlo igsuon nga si bisan kinsa ang mutuo kang Hesus, magabuhat sa mga buhat nga gibuhat ni Jesus ug labaw pa gani ang iyang mabuhat kaysa sa mga nabuhat ni Jesus tungod kay si Jesus mubalik man ngadto sa Amahan. Okay, let's look at 1 Corinthians 12:28, please. Ilang taon nato diha sa unang Korinto 12:28. First of all, Ixon, one of the biggest problems in the body of Christ is hardly anyone reads their Bible or brings their Bibles to church. No, una sa tanan igsuon, sa pinakadako nga problema, pandemya na ni siya sa lawas ni Kristo, no nga halos tanang Kristohanon walay kaugalingon nga Biblia nga ginabasa sa ilang kaugalingong balay, busa wala po sila nagadala og kaugalingon nilang Biblia sa simbahan. We don't value the Word of God, Ixon. No, tungod kay anong ingana man ang atong batasan, tungod kay wala nato gitagaan og bili ang pulong sa Ginoo. And because we don't read and we don't study the Word of God, we don't really know our God. We just know a little bit about Him. Mo nang tungod kay wala tay bili sa Biblia, wala nato gitagaan og bili og pagtagad. Ang pulong sa Ginoo mo nang dili nato nabasahon, mo nang wala ta nagbasa, wala tay tuon-tuon sa Biblia, mao nang gamay ra gyud pud ang atong pag-ila or gamay ra ang atong nahibaw-an mahitungod kaniya. Ixon, how can we truly know the Father and the Son if we don't know His Word? Di ba kung imong una-unaon igsoon, unsaon nimo pag-angkon nga nakaila ka sa Ginoo kung wala kay basa-basa sa imong Biblia? Diba? Tinuod? Hello, are you Ayo. there? No? Okay. I'm trying to help you understand. No, so gusto lang nato nga matabangan ba ang matag usa nga masabtan tuod no unsaon ako pag-ila kung asa na ko sa ilhon. Okay. So what does this say here? No, so unsa may gingon diri? Here's some of the parts of the body of Christ. Mm. God has appointed for who? No, so ang Ginoo ang nagtakdaw, nagpili, nagtudlo para sa asa? For the Who? para kang kinsa man na? Hey, is this a church? Simbahan ba ni? Simbahan ni? Is this a church? Simbahan ba ta? Amen. So it's appointed for you. Amen. Diba? No? So gipili ni sa Ginoo, gipili ni sila sa Ginoo para sa imoa. And who appointed these things for us? No, so kinsa man na nagpili ani para sa ato ay igsoon? Who's that? God. Who's that guy? No, kinsa man na? God, Diba? ang Dios. So it was God who appointed first what? No, so ang Ginoo ang nagtudlo alang sa iglesia. Una, kinsa? Una. Okay, if God appointed first apostles, where are they? No, so kung ang Ginoo igsoon nagtudlo di ayo nagpili nga magutang sa og mga apostoles karon ang pangutana asa ni sila? Asa? Where are the apostles? Asa naman ang mga apostoles? You want to know? No. You want to know where they're at? They're sitting right here. Correct. Some of you are called by God to be apostles. Amen. No? So wala namatay ang tawag sa mga apostoles igsoon hangtod karon
naa gihapon ang gasa sa mga apostoles, wala ka kabalo nga ang naa dire basin og tingali gani gitawag ka sa Ginoo nga mahimong apostoles. See, many think that the apostles died out, but all through, after the original 12 died out, all through the book of Acts and the epistles, there's more and more apostles. No, so daghan na nagatuoy soon nga wala na yung mga apostoles. No, apan kung atong tunaan ang tibuok nga libro sa bagong kasabutan, gikan sa 12, wala na matay ang tawag sa pagka-apostoles. Nagpadayon, naa gihapoy gipangtawag ug gipabarog ang Ginoo nga mahimong mga apostoles. Ixon, who wrote Corinthians, 1st and 2nd Corinthians? Kinsa man ang nagsulat sa una ug ikaduhang Korinto? Apostle Paul, was he Si with the Apostol original Pablo. 12? Si Apostol Pablo ba igsoon? Apil ba siya sa original nga 12? Who appointed Paul as apostle? So kinsa man ang nagpili kang Paul nga mahimong apostol? Holy Spirit. Di ba? Si Holy Spirit. Jesus came to him, knocked him off that donkey. Oh. Kay namdo mo? Nga, di ba, giunsa pagtawag sa Ginoo si Pablo, gibutaan siya, nga samtang nagsakay siya ato yang asno. Jesus said, why you persecute me, Paul? Di ba? Si Jesus mismo nagpadayag sa iyang kagalingon kang Pablo. Meaning si Jesus ang nagtawag kang Pablo nga mahimong apostol. Pablo, nganong imo man kong ginasilutan? Nganong imo man kong ginasakit? Paul said, who are you, Lord? No, nagaingon siya, Ginoo, kinsa man ka? I am Jesus, who you're persecuting. Di ba? Dahil gipailan ni Jesus sa iyang kagalingon. Ako si Jesus, ang Dios nga imo ang ginasakit. Okay, second are prophets. Ikaduha, nga gitawag sa Ginoo, ikaduha, nga gitudlo sa Ginoo para sa simbahan, mao ang mga propeta. Who gave the church prophets? Kinsa man ang naghatag sa gasa sa mga propeta Kinsa para sa man? simbahan? Kinsa? Where are the prophets, Igsoon? Karon ang pangutana, asa na ang mga propeta? You're starting to catch on. Di ba? So nag-gets na to? Ay, Because- naara di ay dire. Because God always raises up the people out from the church. Amen. Di ba? Kay ang Ginoo igsoon sa tanang panahon ug kanunay, nagapabaro ug nagapatubo gihapon niini nga mga gasa gikan sa simbahan. Kay para man sa simbahan. Okay, what's third? Ikatulo, kinsa? Ang mga magtutudlo. Magtuturo. Where are the teachers? Karon asa man ning mga magtutudlo? Asa? Asa man? Asa ang mga teacher? Asa ang mga gitawag sa Ginoo nga mga teacher? This is what we do. We go. Not me. No, not me. You're the teacher. You're the apostle. You're the pastor. Not me. Di ba? Mo'y kasagaran nga itong Diba? bato, no? Nga, ay, ako dili na nakatawag. Siya. Basin siya How? kita. How do you know what God called you to do if you don't even know how to hear the voice of the Lord Hallelujah. for yourself? Amen. Di ba? Unsaon nimo pagkabalo o pag-ila, unsay tawag sa Ginoo sa imo ang kinabuhi, kung una sa tanan, wala ta kabalo, unsaon kapag kadungog sa tigog sa Ginoo para sa tong kaugalingong personal nga kinabuhi. And then those who do what? Noon niya, gitawag po niya kadtong mga maghimo og mga milagro. Where are the miracles igsoon in the church? No, asa man ang mga milagro sulod sa simbahan? Asa man? Asa? Amen. Are you understanding? Nasabtan na to? Because I'm trying to ignite the fire of God in you to understand what the will of God is for you Amen. in the church. Hallelujah. No, iyang gusto igsoon nga masilauban ang kalayo sa Dios, giha sulod sa imo aron nga makuha nimo, masabtan nimo nga mao dinhi ang kabubuton sa Ginoo kanako isip nga iglesia sa Ginoo. So why aren't we experiencing what God said was ours? No, so ngano man nga wala nato ug dili nato masinati kung unsa ang giingon sa Ginoo nga para nato. And those who have what? No, ug unya gitawag usab niya kadtong mga may gasa sa healing, mag-ayo. Where are they? So asa man ni sila karon? Do you want us to believe that God gave, but nobody in the church is an apostle, a prophet, a teacher,
worker of miracles or gift of healings. Nobody has that. Di ba? Is that what you want me to believe? So gusto ba nato igsoon nga tuuhan nga ang Ginoo naghatag? Gusto ba nato nga mutuo igsoon nga ang Ginoo maghatag gihapon ng mga apostol, propeta, ebanghilista, magtutudlo, pastor, mga magama og milagro, mag-ayo sa masakiton pero wala siya diri nga church. Hello? Ana ba itong gusto nga tuuhan igsoon? Ay, basi na sa Assembly of God dito sa Ulingan. Basi na dito sa Pika Simbahan. Ayo? Di ba, dili? Hello? No? What do you think, Sa inyong Igsoon? una-una, igsoon. Amen. Okay. Okay. Colossians 1:28. Sige, dihata sa Colosas 1:28. You're doing great. Amen. Amen, amen. I want you to capture the vision in your heart of Amen. who you really are Amen. in Jesus Christ Amen. and what He created you for. Hallelujah. Because you were created, Igsoon, to do the works of heaven. Amen. No, so gusto nato nga makuha nimo ba? Masakmit nimo unsa ang panan-awon sa Ginoo para sa imua, nga masabtan nimo nga mao ni ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kay gitakda ka, gibuhat ka, gitawag ka sa Ginoo nga mubuhat ka sa mga buluhaton sa langit. Okay, what's this say, Igsoon? Unsa may gingon diri igsoon? Tell others No, nagwali kita, About nagsulti Christ. kita sa uban, mahitungod kang Kristo. See, this instructions. Who wrote Colossians? No, kaysa may nagsulat sa libro sa Colosas? Si Pablo. Apostle Paul. No, si Apostol Pablo. He's telling the church in Colossus. No, so iya ang ginatudluan, iya ang ginasugo ang simbahan, ang eklesiya sa Colosas. Tell others about Christ. No, ingnan ninyo ang uban, mahitungod kang Kristo. Walihin ninyo ang uban, mahitungod kang Kristo. Warning, warning, everyone. Warn them. Pasidana ang uban, pasidani ang uban. We don't like to hear warnings in the church, No, but di ba? we need to be warned, Igsoon. Amen. No, dili taganahan makadungog og mga pagpasidaan sa simbahan. No, di taganahan nga badlo kada bang di taganahan makadungog ba nga o kung diha ka padulong mo ni mahitabo sa imo, di taganahan makadungog na. Pero kinahanglan nato na madunggan. All through the Word of God, there's warnings about what is the conduct of a Christian supposed to be, what the conduct of a Christian is not supposed to be. Sa tibuok nga pulong sa Ginoo igsoon, makita nimo nga adunay mga pagpasidaan kung unsa diay dapat ang pamatasan sa usa ka Kristohanon ug unsa ang dili insaktong pamatasan sa Kristohanon. So I encourage you all to read the book of Proverbs. So ginadasig niya ang tanan. Kita ang tanan igsoon nga naa diri. Basahan ninyo ang libro sa panultihon. There's 31 Proverbs. You can read one proverb a day for 1 month. Di ba? Na ay 31 ka mga panultihon, 31 ka mga kapitulo sa panultihon. So pwede nga usa ka adlaw, usa ka kapitulo sa panultihon imong basahon. In the book of Proverbs, it contrasts what it means to be a wise man of God and what it means to be a foolish man of God. Ug sa libro sa panultihon, diha nimo mabasa unsay itsura sa usa ka Kristohanon nga maalamon unsa puy itsura nga mahimong Kristohanon pero hungog. And it tells the consequences of being foolish, Then- ignoring the word of God, and it tells the rewards of being wise and being Correct. obedient to the word of God. What Amen. will happen either way? Either punishment No, so or reward. mabasa po nato sa libro sa panultihon kung unsa ang mga sangputanan ug silot sa diha nga dili ta maminaw, dili ta mo patalingog, dili ta mo sunod, dili ta mo subay sa pulong sa Ginoo ug unsa pud ang mga ganti kung kita mahimong masinugtanon, maminaw, mo patalingog ug mo aplikar sa pulong sa Ginoo sa tuang Okay, to kinabuhi. warn everyone and teach everyone with all wisdom God has given us. To teach the whole word of God, not just the stuff we like to hear. Amen. No, so pasidanan ang tanan, tudloy ang tanan uban sa tibuok nga kaalam sa Dios nga gihatag kanaton. Sibot pasabot. Ang tibuok pulong sa Ginoo dapat ang atong iwali, dili kay kato lamang gusto natong paminawon. See, we all want the blessings of God. No? Di ba? Tanang Kristohanon, ganahan be gyud na blessed. dawat sa sa panalangin sa Ginoo. Tinuod? Di ba ganahan ta panalanginan? But we don't want the responsibilities. Pero
Pag walihan na ganita nga mao ni responsibilidad sa Kristohanon. But can I share a secret? Can I share a secret with you, Ikson? There is no blessings without responsibility and obedience. Amen. No, pero sultian ka namo sa kamatuoran igsoon, walay tinuod nga panalangin kung walay responsibilidad o pagka masinugtanon. So we want to present them to God perfect or mature in their relationship with Christ. Amen. No, kaya naman, ganong buhaton man nato ng tanan nga naa diha sa taas kay gusto nato nga mapresentar ang tanan, mapaatubang nato diha sa Ginoo nga perpekto or hingpit hamtong diha sa ilang relasyon kang Kristo. So I'm going to teach on that paper you have about the purpose of the fivefold is to equip you, to mature you, to each one of you to do the work of the ministry. Amen. So gikan anang papel nga imong gihawiran igsoon magtudlo mi gikan ni ana aron nga masabtan nato nga nganong gihatag ang 5 ka pilo nga mga gasa aron nga sangkapan ka nga mobuhat ka sa buluhaton sa Ginoo ngadto sa pagkahamtong sa imo ang pakigrelasyon kang Kristo sama sa gingon ni Pablo aning Colosas 1:28. So the reason it's on that we as a church are falling short of the plan of God is because of lack of maturity. We are too many daghan mga batas in the church. So, ang rason ngano nga nakabsan ta og layo ta gikan sa tinuod nga dagway dapat sa lawas ni Kristo tungod kay sulod sa simbahan sa kinatibukan igsoon. Gamay ra kaayo ang padulong sa pagkahamtong ug daghan ang nagpabilin nga puya. We have a lot of babies in the church. They're not mature in the Lord. They're not growing in God. No, daghan ang naa sa simbahan dugay na nga nangalagad pero nagpabilin gihapon nga puya kay wala nagtubo sa ilang pagpangalaga diha sa Ginoo. Because Ikson, all we want to do is go to church and be blessed with no responsibilities. Diba? Kaya nga naman, daghan kayong mga Hello? Kristohalon, ang gusto nga, kontento Hello? na lang nga mo simba, basta mo simba ko, ang importante tigsimba lang jud ko. No, ayaw lang ko tagai og responsibilidad. Ayaw ko tagai og buluhaton. Okay na ko nga mo simba. Bahalag manugay ko nga nagasimba basta nagasimba ra gyud gihapon ko. Do you know, Ikson, the Bible teaches the responsibility of the church is for everyone in the church. The responsibility is for every one of us because we're familia and I'm responsible for my brother and my sister. And the responsibility does not just fall on the pastor and the pastor's asawa. No nasabtan ba nato igsoon nga ang You responsibilidad like that, don't you? tungod kay pamilya man ta sa lawas si Kristo, dili lang responsibilidad ni pastor ug sa asawa ni pastor nga pathamtungon, patubuon, magtudlo, dili trabaho na natong tanan nga mahamtong ang usag-usa. And we like to say, oh, I'm not responsible for him. Yes, you are. No? Dili ta ganahan nga mahimo bitang responsable sa uban, pero ang tinuod igsoon responsibilidad nato ang atong isig igsoon. Read your Bible, then you'll know what it says. No, basaha ang imong Biblia igsoon ug makita nimo ug mabasa nimo unsay giingon diha. Okay, so Ikson, the point of me telling you this is not to condemn you, not to make you feel bad, No, ang punto but I nato hope the Holy Spirit will convict us today. Amen. No, ang punto nato igsoon ngano nga ginahisgutan nato ni dili para nga mabati nimo nga gikundinar ka, gilaglag ka, gipadunggan ka, apan ang atong panginaot nga si Holy Spirit magakonbiktar sa imo So I'm going to now begin to share off that lesson So gikan anang papel nga imong gihawiran diha ta magsugod karon. about why God gave to the church apostle, prophet, No, nganong gihatag sa evangelist, Ginoo. teacher, and pastor. Or Ngayon, pastor gihatag- and teacher. Nganong Excuse me. Okay, you're excused. No, nganong gihatag sa Ginoo? Masabtan nato karon nganong gihatag day sa Ginoo ni mga tawag sa apostol, propeta, nganong na may ebanghelista, nganong na ay pastor, nganong na ay mga magtutudlo. And why he gave the gifts. No, dayon, gawas aning 5, nganong napay laing nga mga gasa nga gihatag ng All Ginoo. the gifts of the Spirit, the No, ang 9 mga- gifts of the Spirit. No, ang ubang pang mga gasa sa espiritu. Anong na yung mga gasa para asa man eh? And we're going to look at what the Word of God said. Let's start in Ephesians 4, verse 11. Sige. No, so lataw na Hallelujah. to ang pulong sa Ginoo sugod na diha sa Efeso
Kapitulo 4, versikulo 11. Okay. So, again, I ask, why in the church we only have pastors? No, so sa makausay, so mangutana siya, ngano man nga sa mga simbahan, ang ato rang makita kadaghanan kasagaran kay puro pastor. Hello? Everyone's a pastor. No? If you're on the worship team, pastor. If you're behind here, pastor. Di ba? Ha? Kung dugay na ka sa worship team, tawagon na kanilang pastor. Mga sawa kag pastora, may tawagon po kang pastor. Mamana kag pastor, tawagon po kanilang pastora. Mo graduate kag Bible school, pastor po ka. No, tanan, pastor. Mount Jude? Tinuod? Di ba? Oh. Pag madugay na ka nga nagtudlo og Sunday school, tawagon na kanilang pastor. Oo. Pastor na siya. If you prepare the meal, pastor. You're the pastor of Kitchen. Paniuto. Di ba? Ano tingala tanong nga tanan pastor sa simbahan, ay pastor sa mga bata, na youth pastor, na kids pastor. But Ikso, not everyone's called to be a pastor. Amen. Pero ang tinuod igsoon, dili tanan gitawag sa Ginoo nga mahimong pastor. And let me tell you another secret. You don't get to choose what your calling is. Amen. You don't get to choose your gifting. God, the Holy Spirit, is the one who appoints you. Amen. No, sa pagkasikreto igsoon, dili ikaw ang magbuot kung unsay mo ang tawag, dili pud ikaw ang magbuot kung unsay dili nimo gusto nga tawag, dili ikaw ang magbuot kung unsay gusto nga itawag sa Ginoo sa imo. Dili ikaw ang magpili kung unsay dihog nimo. Dili ka pwede mo ingon nga ako ganahan ko nga mahimong apostol, sumuni ako ang dihog karon. So magpatawag na ko ninyong apostol. Apostol ninyo Come on. tawag ko, ha? Dili nga na, Because we don't know the Word of God, because we don't have relationship with God, and we can't hear the voice of God, we don't hear Him saying, I'm calling you to be an evangelist. No? And you say, no, Lord, not me. No? So tungod kay wala ta nakaila, dili suod ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, dili pagyud ta himasa sa atong Biblia, unya di pagyud ta hingampo nga Kristohanon. Unya pag moingon na ang Ginoo sa imo nga gitawag ka nako nga mahimong ebanghelista, moingon dayon ka nga ay dili ko ana Ginoo, dili ako ang imong gitawag basin kini akong tapad. Warag ha ka na sayo. Whatever the Lord calls you, and you cannot escape it. You can rebel, you can be disobedient, you can run from the call, but you can never escape it. Tinuod na. It's been spoken over you. Hallelujah. No, igsoon, so kung unsa man ang tawag sa Ginoo, dihog sa Ginoo sa imong kinabuhi, di ka kaikyas, di ka na. Pwede ka mahimong masinupakon, pwede ka mahimong rebelde, pwede ka nga mulingiw, pwede ka mahimong suringiw nga Kristohano igsoon, pero kanang tawag sa Ginoo, di gyud na nimo maikyasan. Now, on the other hand, we have too many people in the church who self-appointed. Apa anigsoon, naapoy sa laing pangbahin, na ay mga Kristohanon nga nagatawag sa ilang kaugalingon mismo. Nag-appoint sa ilang kaugalingon ba? Mura bitog pagmata nako, gusto nako mahimong nurse naguro-kuron. Ana ba? They went to Bible college and then they I'm a pastor. I'm a prophet. So tungod kay I'm an nigikan apostle. cute. You're just you. No, so tungod kay gikan na nag-graduate naman ko Bible school, so pastor nako. Mo na inyong itawag sa ako. Or gikan naman ko sa mga school of prophets, so prophet nako. Gikan man ko sa school of apostles, so apostles nako. Ikaw gyud ka. Ako kay pastor jud ko, kay graduate man ko Bible school. Ana ba? We don't get to self-appoint. Only God can appoint. Amen. Igsoon dili kita maoy magtudlo sa tuong tawag. Ang Ginoo ang magtawag ana. Okay. So, who gave to the church? No, so kinsa man, sumala ani nga bersikulo. Kinsay naghatag sa mga gasa sa simbahan? And who did he give to the church? No? So si Kristo ang naghatag. Ug unsa man, kinsa ang iyang mga gipanghatag? Apostle, Na mga apostoles, prophet, mga propeta, mga evangelist, ebanghelista, pastor, mga pastor, and ug teacher. mga magtutudlo. Hello, where are they? Na sa karon, asa man ni sila? Again, they're sitting here today. Amen. No? So wala ka kabalo igsoon sa imong kaugalingon, wala pa ka kabalo nga basin apil ka ani. No? Have you ever sat down in the presence of God
and pray, God, what did you call me to do? What is written on my scroll? What is your plan for me? What can I do for you today, Amen. Lord? How can I serve you? How can I serve your people, God? Hallelujah. No nakasulay na ba ka igsoon nga milingkod ka sa presensya sa Ginoo? Ug unya nangutana ka ba, Lord, unsa jud ang imo ang tawag sa ako ang kinabuhi? Unsa man nga klase nga pag-alagad ang akong mahimo para sa imo? Sa unsang pamaagi man kong mahimong panalangin para sa imo, Ginoo? Sa unsang pamaagi ko nimo gustong nga gamiton, Ginoo, para sa imong lawas? Okay, so let's establish that Jesus Christ is the one who gave what we call the fivefold. Can So- we all agree on that? So mooyon bataan na igsoon nga si Kristo, si Jesus, maoy naghatag sa 5 kapilo nga mga gasa ug ang 5 kapilo nga mga gasa mao mga apostoles, propeta, evangelista, magtutudlo og mga pastor. Mooyon so, ta na. so Pastor, Amen. this is what I believe. No so mo ni ang iyaang gituohan. That a pastor by themselves cannot fully equip or fully mature the church. No? Ang pastor lang sa iyang kaugalingon, dili niya kaya nga hamtungon ang tibuok nga lawas or ang tibuok nga iglesia. Diba? And neither can an apostle by themselves fully equip the church. Ug sa samang pamaagi igsoon nga kung apostol lang pod ang atong saligan, dili pod nila kaya nga hamtungon ang tibuok nga iglesia. And neither can a prophet and neither can a teacher, that all 5 individually is not enough to equip the church. Correct. No, so sa samang pamaagi nga kung ebanghelista lang, pastor lang or magtutudlo lang ang atong saligan nga mo'y magmature sa atoa, dili nila kaya. Kung sila lang tagsa-tagsa sa ilaa ato ang saligan. And Ikson, when you go to Esquilahan, how many magtutudlo do you have? So kung ato kag eskwelahan igsoon, kung mag-eskwela ka, pila man ka teachers na What is the purpose of your teachers? Unsa may pulos, unsay tumong sa mga magtutudlo? They're equipping you Di ba? Ginasangkapan to ka. become mature adults who contribute to society. No? Di ba? Ang rason nga nung lain-lain ang teachers kay para sangkapan ka ana nga subject, ana nga asignatura nga mahimo kang sinangkapan nga inig kadako nimo, mahimo kang may kapuslanan sa atong katilingban. Sakto? And when you go to Esquilahan, is all you learn for 12 years is math? So, kung Just gikan math. ka kinder, taman ka You na only grade got math 12. teacher. Gikan kinder ba taman grade 12, math ra ba ang imong subject? Nano man. Ha, di ba dili ngano man? Can you be equipped as a young adult if you only know math? Oh. Makaingon ba kay igsoon nga ready na gyud ko nga mahimong may pulos nining katilingban kay 12 years ko nga tinuon og math. Andam na gyud ko. Ha? Makapangita ba kag trabaho tungod kay master na kag math? And does the math teacher say to the English teacher, "We don't need you. Oh. I'm enough." No? Nakadungog na mo nga naay math teacher nga nagingon sa English teacher nga ay ayaw na mogtuon. Ay moingon sa mga estudyante nga ayaw na mogtuon og English kay igo na kung math ra inyong makatunan. Sakto? But yet in the church we say, "Oh, I'm a pastor. We don't need your gifting. We don't need your calling. I'm enough." Pero kung ato siyang lantawon karon sa lawas ni Kristo ing ana ang nahitabo. Kadaghanan sa mga pastor nagaingon na nga, ay di na nato kinahanglan ng ubang pa mga tawag. Naa naman mo'y pastor, ako igo nako. Now, I'm not saying your pastor does that, otherwise I wouldn't be here speaking. Correct. No, wala ni nagpasabot ha nga si pastor ninyo ing ana. No, kay kung ing ana pa siya, wala unta mi dire. Are you understanding what I'm Nasabtan? saying? Okay, so verse 12. Why did Jesus give the fivefold? No, so sa 12, ngano man nga gihatag sa Ginoo ang 5 kapilo. What's this word right here? No, so unsa nang pulong? There. There. What does there mean? No, so unsa man ang pulong nga ilang? What does there? Does that mean one person or more than one? No, so pag magingon kag ilang, isa ra ba na?
Or labaw pa sa isa? Okay. Daghan. So their responsibility is to equip God's people to do His work and to build up the church, the body of Christ. Amen. No, so ilang responsibilidad, meaning responsibilidad sa 5 kapilo nga sangkapan ang mga katawhan sa Dios nga maoy mobuhat sa mga buluhaton ug aron nga motukod sa simbahan, motukod sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. So their, meaning apostle, prophet, No, so teacher, evangelist, pastor, and teacher, those 5 together, their responsibility is to equip you to do the work, to do God's work. amen. All of you, not some of you. Amen. No, so responsibilidad nila, meaning responsibilidad sa mga gitawag sa Ginoo sa gasa sa pagkaapostol, propeta, ebangelista, magtutudlo ug pastor nga sangkapan tang tanan aron nga ang tanan mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Dili kay kadto lamang mga full-time or katong mga interns mauray magbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Meaning, kitang tanan di ay nga naa diri karong Domingo ha ug katong mga wapod na limba, apel to sila nga dapat mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. So, what I'm saying is what's missing in the church today is the understanding that every Christian is to do the work, God's work. Every Christian is a minister, called to be a minister of the Lord. Every one of us. Amen. So unsay amot pasabot igsoon? Buot pasabot. Kung ikaw na tao pag-usab, nagtawag ka sa imong kaugalingon nga Kristohanon ka, buot pasabot, gitawag ka sa Ginoo nga mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Gitawag ka nga mubuhat og mga buluhaton sa Ginoo. Kung unsa tong mga buluhaton ni Jesus, dapat magbubuhat ta ana. Amen? Can you see that? Makita ba na nimo Can you see igsoon? it in the Word? Makita ba na nimo sa pulong? It's not me saying it, it's Jesus saying it in His Word. Amen. No, dili nagikan sa amoa, dili siya ang nagtumo-tumo ani nga doktrina. Si Jesus mismo ang nagtudlo ani pinaagi sa iyang pulong. And the fivefold works together to equip the saints. No, so kining 5 kapilo nga mga tawag igsoon, kining 5 ka mga tawag, gitawag sila sa Ginoo nga magtinabangay aron nga sangkapan ang tanan nga gibalaan sa Ginoo. See, Ixon, each fivefold has different function, different anointing, and different calling. They're not the same. No, so nga naman igsoon tungod kay matag usa aning mga tawag naa sila'y tagsa-tagsa nga pinasahi nga gasa ug dihog nga dili parehas sa uban. There's similarities, but the anointing is not the same. Naay kaparehas igsoon sa ilaang mga tawag, pero ang pagdihog sa Ginoo dili gid parehas. The anointing is not the same. It's the same as the math teacher's function is not the same as the English teacher's function. Correct. No, so nga naman nga gilahi sa Ginoo ang iyang pagdihog sa matag tawag. Kaysa samang pamaagi nga ang papel or ang tahas sa usa ka magtutudlo sa math, lahi ang iyang tahas kaysa sa magtutudlo sa English. There's certain characteristics of Jesus Christ He gave to the fivefold. There's characteristics He gave to the office of a pastor that the office of an apostle or prophet does not have. Correct. No, so naay mga karakter nga gibutang si Jesucristo sa usa ka gasa, sa usa ka ginasahan nga tawo sa Ginoo, isip nga gitawag sa Ginoo sa pagkapastor, nga wala sa usa ka tawo nga gitawag sa Ginoo sa pagkaapostol. And Ixon, we need the function and the anointing of a pastor, but we also need the function and anointing of apostle and prophet, evangelist, and teacher. No, so sa samang pamaagi nga nagkinahanglan ta sa tawag ug tahas sa usa ka pastor, nagkinahanglan pud ta sa tahas ug tawag ug dihog igsoon sa mga apostol, sa mga propeta, sa mga ebanghelista ug sa mga magtutudlo. So you need me because I'm going to present the gospel to you in a different way than your pastor is, and you need what the pastor has. It's just as important. One of the fivefold is no more or no less important than the other. Amen. They're all equally
God. So, They're nagkinahanglan- appointed by God. Nagkinahanglan ta igsoon sa matag tawag, no, nagkinahanglan ta tungod kay nganuman, matag usa sa mga tawag, nagkalain-lain na siya, pero dili ka pwede mo ingon nga ang apostol mas dako gyud na siya nga tawag. Mas taas siya nga tawag, mas importante siya nga tawag. Walay tawag igsoon nga mas labaw kaysa sa uban. Wala po'y tawag nga mas ubos kaysa sa uban. Tanan gitawag sa Ginoo, tanan gitakda sa Ginoo, patas na tanan. Kay patas na siya nga gikinahanglan sa lawas si Kristo. The pastor has been given a heart of the Lord to shepherd his flock. So ang usa ka tawo nga gitawag sa Ginoo nga mamastor, gigasahan sa Ginoo sa pagpamastor, ang kasing-kasing sa Ginoo, ang kasing-kasing ni Lord nga gibutang ana niya nga pastor kay para nga moatiman sa panon sa mga kalag ilalom sa iya ang pagdumala. To protect his sheep. No, ang kasing-kasing gyud sa usa ka pastor mao ang pagprotekta sa iyang mga karnero. Pagpanalipod sa iyang karnero. But the function of the pastor is not the same. Pero ang papel or ang tahas sa usa ka pastor dili na siya parehas. But we sa, need the pastor. sa apostol, no? Pero gikinahanglan gyud kaayo nato ang pastor.